Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong buwan ng March 2025? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading. Di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka liman sa mga yan ay resonate na sa sitwasyon nyo. Ay, Three of Swords. Bakit may Three of Swords? Tingnan natin ha. Kasi may Three of Swords tayo sa dulo. Nag-worry ako. Pero teka ha. Isipin ko. Bakit nandito to? Six of ano to ha? Pentacles. Seven of Wands. Three of Wands. Ay, dalawa pa lang. Three. Ito, Three of Swords. Kasi, kung pagsasamahin na natin lahat-lahat, walang give and take relationship sa case na to. Kaya siya dito na pumalo sa Three of Swords sa dulo. Pero tingnan natin kung ano pang maisip ko para lumawak, di ba? Ano yun? Bakit walang give and take relationship? Tungkol sa work ba to? Di ba? Work ba to o relasyon, kamag-anak? Dagdagan natin ng information. Apat ulit. Probably sa work, nandito ang Eight of Cups. Ano ba to? Fossils. Eight of Pentacles. Work to. Eto, may burden tayo. Ngayon, ito ay page. Mga ba? Ito mga ba? Here. Page of Pentacles. Ay, feathers. Ay, swords pala to. Tagal ko kasi hindi ginamit tong deck na to. Nalimutan ko na. So, feathers ay swords. So, again, page of swords ito. King. King of Swords. May burden. So, probably nanggaling dito sa Page of Swords. Katabi ng Page of Swords yung Eight of Pentacles. So, more like, may kinalaman to sa communication sa workplace. Communication sa workplace. Since sword to. At sword din to. Yung dulo, sword din. Doon may problem sa dito. May problema sa communication. Sabi natin, doon sa workplace, maraming gossip. Kasi gossip card to, remember? Ito rin yung card na medyo sarcastic. Card na painful. Communication, bad news, opinion. Ganon. Yung, tawag dito,
OA na opinion. Ano kasi to, restless. May ganun naman sa pagiging restless mind. Eto. Dito nga, parang nagmukha na tong stress. Sabihin natin may someone na magpapastress sa buhay ng iba sa inyo. Wala kang give and take relationship. Dahil, doon sa workplace, may kaawa yung iba sa inyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, ano kasi, prone sa coldness. Yung topic dito. Eto, dito na papasok to. Cold person to an emotional person. O emotionally unavailable. So sabihin natin, ito yung boss nyo, na yun nga, magkukos ng stress sa iba sa inyo. Walang give and take relationship sa pagitan ng employee at ng boss. O someone na ahead sa iba sa inyo, sa workplace. Sabihin natin, mas nauna siya pumasok, o sabihin natin, mas mataas position. Kasi pwede na din itong miscommunication, misunderstanding, debate. Nagmukha na tong debate kasi katabi niya tong Ten of Pentacles na may kinalaman sa problem, stress, conflicts, burden. O kung dito, boss, ito na yung probable outcome. Expect natin na dun sa workplace, whether kayo to na magiging cold sa someone kasi nga may makakaaway yung iba sa inyo. Ito yung mapipil nyo na parang bigla na lang naging cold yung someone dun sa workplace sa iba sa inyo. Na parang naging unfriendly o snobbish. Ganon. Ano pa? Ano maisip? Siguro maganda kung pumunta na tayo sa clue. Okay? Kasi yung iba walang work. So, kung di man tumama sa inyo to, wala kayong work, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na may work. Sabihin natin, partner, best friend, anak, o kaibigan in general. Anyways, ito. Kung partner, sabihin natin person, partner, ito yung zodiac sign. Doon muna tayo sa partner bago yung kakilala nyo. Kasi nga, kung di tumama sa inyo, di sa kakilala. So, kung partner, Aquarius, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Ngayon, kung sabihin natin single naman kayo, wala kayong person, love interest, o ex, basta single kayo. Di sa kakilala nyo. So, kung kakilala o idol, ang possible zodiac sign ay Leo, Aries, Capricorn. Eto. Dito tayo sa susunod. Ano bang masasabi nito? So, sa case na ito, ibang senaryo tayo. Pero minsan, nagdurugtong kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung magdurugtong sila. Workplace ba na naman to? Na andito ito naman. Page of Pentacles. Oh. 5 of Swords sa dulo. May 5 of Swords din tayo dito sa deck na to, di ba? Yung kanina. Pero hindi naman siya.
kasama, pero wala lang. Umulit siya. Ano to? May babae tayo. So, naisip ko, sino to? Sino yan? O anong connection niya? Sa kwento natin. Third party ba to? O someone else? Siguro tatama to sa relationship. Kasi nandito yung page of cups natin. Siya pa yung una. Eto, jealousy na to. Doon natin kukunin yung jealousy. Kaya siya naging jealousy kasi nandito tong 5 of Swords. Kasi ano siya sneakiness. Ito naman, may someone na nagmumuni-muni. Malamang sa tinakbo ng relasyon. Jealousy pa lang to kasi kung to naging 7 of Swords, ano na to? Third party, confirmed third party. Pero hindi pa siya ganun 5 pa lang to. So probably jealousy pa lang to. May pinagseselosan. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero naging relationship reading to. May iba sa inyo na magmumuni-muni kasi may pinagseselosan siya dito Parang nag-iisip-isip siya tungkol dito sa other woman. Whether friend to o ka-workmate, pero so again, relationship. Alin man sa dalawa mag-partner na yan maaring magselos sa dalawang linggo. Ano pala to, monthly. Sa isang buwan na to, sa buong buwan ng March. So, expect natin yung jealousy, Kung nangyayari na to, may pinagseselosan na. Titigil na ba yan? Mako-confirm na ba? Kung tama ba ang inala? Hindi pa. Hindi pa mako-confirm at hindi pa titigil. Tuloy-tuloy pa rin to. Sabihin natin, nangyayari siya ng February. Tuloy-tuloy pa rin siya hanggang March. Wala pa siyang clarity. Dahil nasa dulo nga yung 5 of Swords. Sino man yung nagiging sneaky, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging sneaky niya dito. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to, di ba? Kaya nga maglalagay tayo ng clue. Kung di man sa inyo to, di baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito yung palatandaan natin. So, para sa mga magkarelasyon, ito yung partner. Ano ba to? Scorpio, Aries, Libra, Gemini. Ngayon, kung tingin nyo, di applicable sa inyo yung mga zodiac sign na yan, o single naman kayo. Pwede dito sa kakilala nyo. Baka tumama sa kakilala nyo itong sinasabi ko. O idol, na mababalitaan nyo na lang.
Cancer, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces. Ito pa, may clue pa tayo dito. Ibang detalye. So, same instruction. Kung dito tumama sa inyo tong clue, baka doon sa partner nyo o kakilala, pwede rin sa idol. Kasi, energy yung basehan natin, hindi naman tao. So, sasakupin ito lahat ng tao na malapit sa inyo. Okay? Kung dito tumama sa inyo, edi, pwede rin dun sa mga taong malalapit sa puso nyo. Okay. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o kakilala nyo. Round face. Ito, bilugan ng mukha. Chabit siguro. O mataba. Ito, mahilig sa itim na damit o baka uniform yan, all black. Ito naman, red ang buhok or reddish color. Whether in brownish o orange. Yung hair. Violet, pwede rin. Basta may touch ng red. Burgundy, ano yun? Burgundy color. Ito, piercing. Di may mga hikaw siya. Marami siyang hikaw. May taong ganun, sobrang daming hikaw. O, sabi natin, hindi sobrang daming hikaw, may hikaw na noticeable sa itsura niya. Sabi natin, ayan, may hikaw sa ilong. May hikaw sa siyempre sa tenga. Maraming hikaw sa tenga o may hikaw sa kilay, sa bibig, o sa dila, o sa pisngi, depende kung saan niya trip. Basta may mga hikaw siya na noticeable. O tunnel, meron na yung ano tawag doon? Hikaw din siya, pero ang laki ng butas sa tenga. Kaya siya nagbungang tunnel. Pwede rin ganun. Anyways, dito tayo sa isa pang deck. Ano pang masasabi nito? Leo tayo, ano? Leo. Zodiac sign. Ay, galit oh. The consultant oh. Nagalit yung babae. Ano nangyari dito? Teka. Masyadong maliwanag, kaya lang yung ilaw sa gabal. Maganda yung maliwanag, kaya lang yung ilaw nga tumatama sa card. Kakaroon siya ng reflection, no? Ayun, dito sa part na to. So again, may nagalit, oh. The consultant at angry woman. Malamang babae yung nagalit. So, iniisip ko, ba't nagalit? Problema. Sabihin natin ito yung malapit sa inyong babae. Malapit sa puso nyo, partner, o ewan ko kung sino yan. Basta malapit sa inyo, na babae. Mukhang may makakaaway na kapwa niya babae. O baka kayo yung babae na nanonood na may makakaaway na malapit sa inyong babae. Ano kayang reason, no? Ito, ano sila? Parang silang babae. So, inisip ko mag-away sila. Alamin natin, bakit sila mag-away? So, again, ang tatamaan nito ay Leo na babae. May makakaway siya kapwa niya babae. O ito yung person nyo, o lalaki kayo. O anyone na malapit sa inyo, babae. May makakaway siya kapwa niya babae. Pero alamin nga natin kung bakit.
Anong pwedeng reason? Bakit sila mag-aaway? May time tayo. Ay, compass pala ito. Ano nga bang meaning nito? Nalimutan ko na. Compass. Oh, eto. Maganda sana to. Kaya na nasa una. Ito naman ay coffin. Marami pwedeng maging reason. Una, wrong info. Okay? Sabihin natin nag-accuse yung iba sa inyo, mali pala yung nakarating na balita sa kanya. Oh. Pwedeng ganon, yun yung pag-aawayan nila. More like gossip, na yun nga, nakarating sa kanya na ganito yung gossip nga. Tapos mali naman pala. So ngayon, nag-away sila. Wrong info, ganon. O misunderstanding, o wrong advice. Kasi yung compass, pagkakatanda ko, ano yan eh, naghanap siya ng direction. So, more like guidance. Siya yung card ng guidance. So, wrong yung guidance na natanggap ng iba sa inyo. Ano pa? Pwedeng pinagawain itong mga to. Wrong instruction. Kasi may compass tayo. Kasi may ano tayo. May sun. So, mukhang ano naman siya, maganda yung motibo, intention. Kaya lang nga, may ganyan talagang case na maganda naman yung intention, maganda yung motibo, pero imbis na makabuti, napasama pa. Di ba may ganyang case? Gusto mo lang naman tumulong, kaya lang ending ko pa yung naging cause ng mas malubhang problema. Ano ba? So, again, nangyayari yan sa totoong buhay. O pwedeng revelation to. Anything na may kinalaman sa truth. At yun nga yung nagsilbing guidance. Kaya lang coffin yung dulo. So, ang dating sa akin, yung info guidance dito, nag-lead sa mas lalong toxic energy o negativity. Kaya nag-away sila. So, again, mukha siyang gossip o may someone na gustong makatulong. Pero imbis nga na makatulong, mas lalo pang napasama. Example, paano yun? Example nga, may babae. Ngayon nakita niya yung 3 lalaki. Nadala-dala nila yung sabi nating babasagin. Something na babasagin like mirror o ang tawag doon, yung pang window.
Yung pang sliding window. Basta ano siya babasagin. Na pinapasok nila sa loob ng room o ng bahay. And syempre, gusto lang naman makatulong ng babae. Yung ginawa niya, turuan na tumulong siya. Hinawakan niya rin yung hawak-hawak ng tatlong lalaki. Eh ngayon, imbis na nakatulong, nabasag pa. Kasi mali yung force na paghawak niya. So, nagkaroon ng lamat, tapos nabasag lalo. Nabasag yung yung salamin. Sabihin natin salamin sa bintana o literal na salamin na makikita mo yung sarili mo. Sa ganun. So, yun yung example na pwedeng pag-awayan. Ngayon, punta na tayo dito sa dulot. Mahaba na pala tong video. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ito na yung last deck. Kukuha ko dito ng 3 cards. Ito na yung general message sa buong buwan ng March. Basahin ko lang para mabilis. Listen to your true feelings. Don't let others talk to you into doing something that you know is wrong. Hello and goodbye. You'll soon see that this change will make things better. Very soon, what you're asking for will happen soon in a happy way. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po now.